The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with fever. They immediately told him about her. He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening, after sunset, they brought to him all who were ill or possessed by demons. The whole town was gathered at the door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew him. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he prayed. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." He told them, "Let us go on to the nearby villages, that I may preach there also. For this purpose have I come." So he went into the synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole of Galilee. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nung ako po ay bata pa, meron po akong panalangin na lagi kong binabasa. Nung po kasing sa aking kama, sa headboard ng kama, meron po kasing prayer. Ito po yung parang libro siya, nabubuksan pero stained glass. Tapos meron siyang prayer. Nagkaroon na po ba kayo ng ganitong parang prayer na binubukas, tapos naandulan siya sa aking headboard. At yun po yung ako'y bata pa, lagi ko siyang binabasa. Kasi lalo na po pag weekend, kasi nung panahon po na yun, wala pang cellphone. Hindi po katulad ngayon, pagising natin, di ba? Usually, cellphone na lagi yung ating ini-scroll. Pero ako po, pagising ko noon, wala pa ko ibang magawa, nakikita ko yung prayer na yon, lagi ko po siyang binabasa. Ang problema lang po, hindi ko siya naiintindihan. Pero alam ko siyang prayer kasi nga po yun yung title niya. Ito po yung prayer for serenity or serenity prayer. Alam niyo po ba yon? Prayer for serenity o yung serenity prayer. Ganito po yon. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Hindi ko po siya naintindihan nung panahon na yon kasi wala pa po sa vocabulary ko yung salitang serenity. Ang alam ko lang po is peaceful o yung peacefulness. Pero ngayon po, tingin ko, alam na ng lahat yung salitang serenity dahil po meron ng milk tea shop na nakapangalan sa serenity. Ibig sabihin po nito ay kapayapaan. Yung po palang prayer na to ay panalangin po para magkaroon tayo ng kapayapaan. Dahil nga po tatlo po yung hinihiling dito sa dasal na ito. Humingi po tayo ng kapayapaan sa Diyos na matanggap yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Yung pangalawa po nun, humingi po tayo ng lakas para magkaroon ng lakas para mabago yung mga bagay na kaya nating baguhin. At yung pangatlo po ay karunungan. Humingi tayo ng karunungan para malaman natin sa ating buhay kung alin ba yung kaya natin talagang baguhin o yung mga bagay na wala talaga tayong kayang gawin. Hindi na natin to kayang gawin. At ito nga po yung panalangin na madalas ko pong basahin, ako'y bata. At totoo nga lang po ay hindi ko siya naiintindihan. Subalit nung ako po pala lumalaki na, napakalaki po pala na magiging bahagi nito sa aking buhay. Mas lalo na po nung panahon na ako'y gulong-gulo, hindi ko maintindihan kung ano yung nangyari sa aking buhay, maraming problema. Ito po yung pagkakataon talaga na ikaw ay gulong-gulo na sa iyong buhay. Napakalaki po pala na magiging bahagi nitong panalangin na ito.
Dahil nga po, nung ako'y lumalaki na, dumarating po tayo sa pagkakataon na, di po ba, pag tayo lumalaki, minsan tayo po ay napaka-idealistic, hindi po ba? Napaka-idealistic natin. Dapat sa buhay natin ganito, dapat ganito, dapat ganito. Kaya po yun, dahil nga po doon, dahil dami kong gustong mangyari, dami kong gustong gawin, may mga bagay na hindi naman talagang magagawa, hindi ko kayang gawin. Ito po yung panahon na talaga ako'y nagiging stress na, nagiging magulo na yung aking buhay. Pero yun po pala, napakalaki pala ng role na ito sa aking buhay. Dahil po sa ating buhay, napakahalaga po pala talaga na malaman kung ano ba talaga yung bagay na kaya nating baguhin. Dapat alam po natin yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Kasi minsan po, yung mga hindi natin kayang baguhin, pero gusto-gusto para nating baguhin, dito po tayo nai-stress. Dito tayo namumroblema, dito tayo naguguluhan. Pero sa ating buhay po pala, napakahalaga po makita yung pagkakaiba ng dalawa. Dapat po alam na po natin, maging sanay na po tayo sa ating buhay, malaman po kung ano talaga yung mga bagay na kaya nating baguhin, at yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin. At sabi nga po sa panalangin, para doon po sa mga bagay na hindi na talaga natin kayang baguhin, manalangin po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan para tanggapin na lang ang mga bagay na ito. Dahil sa mga bagay na ito, wala na po talaga tayong magagawa kung hindi tanggapin na lamang po ito. At kung hindi po natin yan matatanggap, talaga po tayo ay magugulo. Magugulo ang ating buhay. Kaya po itong panalangin po nito talaga ay panalangin po para magkaroon ng kapayapaan ang isang tao. At doon po sa mga bagay na kaya natin baguhin, dito po tayo hingi ng courage o ng lakas sa ating Panginoon kasi minsan nga po alam naman natin kaya natin baguhin pero minsan wala tayong lakas para ito ay baguhin. Kaya po sa ating buhay, sana po ito po yung hilingin din natin, ipanalangin natin yung karunungan na malaman po ano ba talaga yung mga bagay na kaya nating baguhin at mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Dahil po tulad sa ating ebanghelyo, dumarating po talaga yung pagkakataon noon sa ating buhay. Talaga hinahanap natin ang Panginoon. Talagang tayo nananalangin sa ating Panginoon. Mas lalo na po kung tayo ay gulong-gulo sa ating buhay. Kung tayo po ay maraming problema sa ating buhay. Pero minsan po kasi sa ating problema, wala naman po pala tayong magagawa. Dumarating po sa time na talagang kailangan na lang natin silang tanggapin. At ito po pwede nating ipanalangin sa ating Panginoon. Pero isang paalala lang po, sa ating pong pananalangin, isa pong pinakamahalaga talaga is yung hindi po pwede sa ating panalangin yung talagang tayo lang yung nagsasalita. Dapat po sa ating panalangin ay meron po tayong panahon ng katahimikan. Ngayon po medyo mahirap na magkaroon ng panahon ng katahimikan kasi napakarami na nating libangan. Internet, TV, mga Netflix. Minsan po talagang hindi na tayo nagkakaroon ng panahon ng katahimikan. Pero alam niyo po sa ating ebanghelyo, ito rin ang tinuturo ng ating Panginoon. Kung napapansin niyo po, mahaba yung kwento. Marami naghahanap sa Kanya, marami siyang pinagagaling. Pero isa sa po na hindi nakakalimutan gawin ng ating Panginoon. Kung mapapansin niyo sa ebanghelyo, napansin niyo po ba? Meron po siyang laging ginagawa. Kahit na po napakarami siyang ginagawa, napakaraming taong naghahanap sa Kanya, isa po sa lagi niyang ginagawa ay maghanap ng lugar na ilang, deserted place. At dito po siya nananalangin. Pero kung tutuusin po natin, kanino po ba tayo nananalangin? Kay Jesus po, di ba? Sa Kanya tayo humihiniling ng panalangin. Pero sa ebanghelyo po, isa po sa lagi niyang ginagawa, siya mismo yung nananalangin. Dahil ito po yung tinuturo niya sa atin kung paano ba talaga dapat makipag-usap sa ating Ama. At yan po ay sa pamamagitan ng katahimikan. Kaya po sa ating buhay, kung gusto po nating marinig talaga ang gustong sabihin ng ating Panginoon sa atin, kung gusto nating marinig ang katugunan sa mga katanong natin sa ating buhay, isa po talaga sa kailangan natin ay katahimikan. Kahit ang ating Panginoon po, hindi yan nawawala. Kahit po saan po sa ating ebanghelyo, ano ang lagi niyang ginagawa? Lagi siya nagpupunta sa ilang. Lagi po siya nagpupunta sa deserted place. Lagi siya nagpupunta sa tahimik na lugar upang siya ay manalangin sa ating Amang nasa langit. Kung si Jesus po mismo ginagawa ito, mas lalo na po tayo. Dahil ito po ang Kanya tinuturo sa atin. Sa ating pong pananalangin, hindi po pwedeng tayo lang ang laging nagsasalita. Kasi po, pag tayo lang lagi nagsasalita, lagi lang natin sinasabi yung problema natin, lagi lang natin sinasabi yung mga gusto natin sa ating Panginoon, paano po natin siya maririnig?
So ito po ang paalaala sa atin ngayon sa Ebanghelyong ito, ang kahalagahan po ng katahimikan sa buhay. Ngayon po kasi medyo mahirap na maging tahimik, hindi po ba? Subukan nyo lang po ilang minuto, itabi yung telepono niyo tapos kayo mahimik. Minsan hirap na hirap pa tayo, hindi po ba? Minsan sanay na sanay tayo, lagi tayong scroll ng scroll sa ating cellphone. Pag matigil lang tayo sandali, ano gagawin natin? Kukunin natin yung cellphone, tapos scroll tayo ng scroll, o kaya panood tayo ng panood ng video. Sa dami po ng distractions natin sa ating buhay, napakahirap na po minsan manahimik. Pero ito po ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. Ito ang pinapakita sa atin ng ating Panginoon na kung gusto nating marinig ang gustong sabihin ng Diyos sa atin, gusto nating marinig ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin, kailangan po nating manahimik. Kaya po sa banal na misang ito po ang ating ipanalangin. Mas lalo na po kung tayo marami idinudulog sa ating Panginoon, wag naman po tayo lang nagsasalita. Ito po yung pagkakataon na tayo po ay dapat makinig sa ating Panginoon. Ito po ang ating pagsumikapan, magkaroon po ng katahimikan sa ating buhay at nang sa gayon po ay tunay nga nating marinig ang ating Panginoon, tunay nga nating marinig ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon sa ating buhay.